Good morning, magandang umaga po. Wow, this is a very exciting morning. Once again, welcome sa programang Bawal ang Pikon, Get Straight with Daniel Lozon. Matabaho, hindi ho siya. Kasi payat pa din hanggang ngayon ito. Maganda at least in shape. Pero ang ating hong lupain din sa Pilipinas, alam naman yun, napakayaman ho yan. At kahit noong pa man, agriculture pa rin talaga ang ikinabubuhay ng ating mga ninuno. At sa kabila ho niyang mga ganyan na katotohanan, ang tinatanong pa rin lagi ng marami, ba't ba tayo kulang ng itinatanim? Lalo na yung mga magsasaka natin, ang nagiging problema palagi, patubig. Ang dalas naman umulan dito sa atin. Kukunti lang daw ho nararating ng irigasyon kumpara dun sa mga pwedeng magawa ng ating mga lupain dito sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari at bakit hindi sapat ang infrastruktura na dapat sana'y maipagawa ng National Irrigation Administration o NIA? Talaga bang kulang ba pondo o wala ba silang mga talagang tumututok dyan o ano ba nangyayari? Napabayaan ba ito talaga? Meron hong bagong administrador ang NIA. Isang buwan pa lang halos to be exact. At ito ho malapit din sa ating Pangulo. At kaya din naman niya sigurong magsabi sa presidente ng diretsuhan kung ano ba yung kailangan talaga natin para maiayos itong NIA. Ibig sabihin meron tayong inaasahan na magiging pagbabago dito at kung ano ba ang magiging advantage ng ating bagong administrador ng NIA dito sa pagresolba ng mga problemang ito. Dahil kung minsan parang pag kami naupo dyan, nababakbak sila. It's either, bakit yun ang napaalis? Ba't yun ang natanggal? Mga tipong gano'n. Alamin natin ang mga plano sa NIA at ating kausapin kung ano ngayon ang kasalukuyang kalagayan nitong ating mga patubig. Let's welcome to the program Administrator Peter Lavinia. Sir, morning po. Welcome back, welcome back. Welcome back po. And salamat sa pagpapaunlak. Sariwa-sariwa pa, mainit pa yung upuan nyo. Medyo, kumusta naman? Good morning, Kuya. Morning po. Masaya naman. Bagong taon, may bagong pag-asa ang NIA. Malaking challenge na nabigay sa atin ng Pangulo na pangisawaan ang isang ahensya ng gobyerno na may malaking role sa ating food security, sa ating pag-a-attain ng rice self-sufficiency at sa pagtutulong sa ating mga magsasaka. Pero kayo ay dating deputy ni Secretary Evasco, hindi ba? Paano yung posisyon ninyo ngayon bilang deputy niya? Well, hindi ko pwedeng dalawa ang maging posisyon. So, nung kinausap ako ni Cabinet Secretary June Evasco, nagdesisyon kami na may papalit sa akin sa Office of the Participatory Governance. Meron na hong nakapalit. Sino po ang kapalit niyo? Joselito Libres. Siya ho rin yung pumalit sa akin sa Mindanao nung panahon ng kampanya. Bago ako naging spokesperson ng campaign ni President Duterte, ako ho ang nag-handle ng Mindanao. Siya rin ang pumalit. But what brought you to NIA? Ano ba yun? May nagsabi sa inyo o kayo nagsabi sa kanila? Doon na lang ako. Well, ganito yan. Nasa Canada ako nung early November nang nakatanggap ako ng tawag sa Office of the President. Ang sabi pwede mo ba daw tingnan anong nangyayari sa NIA? Sabi ko, sige, pagbalik ko, tingnan ko kasi nasa abroad nga ako. Bumalik ako ng November 8. Okay. Anniversary ng Yolanda. Ni President Duterte at Cabinet Secretary Evasco were in Tacloban. Sabi ko, hindi ko na kayang habulin sila. Lumipat ako sa Cebu the following day. Yun na ang instruction. Take over NIA. So hindi nyo na po nakuhang tignan muna yung pinapatignan. Basta sinabi nila sa'yo, you take over muna yung NIA. Anyway, I think nakarating sa pandinig ng ating Pangulo yung ilang problema na harap ng NIA. Katulad ng meron tayong malaking project sa Iloilo. Yes. Foreign funded ito. Nagkakaroon ng problema. In fact, may current case ngayon kaya hindi kami makagalaw.
Meron ding malalaking projects sa ibang lugar sa Pilipinas na ganoon din. Parang nag-aaway o nagtatalo ang mga kontraktor. Hindi raw yata nakakakolekta yung mga kontraktor nyo dyan eh. Ganon din isang problema na delay ang release ng funds ng NIA last year. So, maraming problema. But you have the funds. Meron naman, in fact, nakakatuwa at ang present Congress is very supportive. Nabigyan, for example, ang NIA ng 2 billion subsidy for this year bilang halili doon sa kinokolekta naming irrigation service fees. So is that apart from the 38.6 billion budget ninyo? Kasama na yun. Kasama na yon. So that's for the idinagdag na siya talaga doon Yes. for the subsidy of The collection ng irrigation service fees. dahil ito ay iaalis sa burden ng mga magsasaka. Yes. Papatupad natin yung pangako ng Pangulo na libre na ang patubig. So, ay mag-uumpisa ngayong taon. So libre ang patubig in what sense po? Totally walang iintindihin ang mga magsasakang babayaran? Well, sa ngayon, yun ang parang general policy. Pero pinapag-aralan namin dahil sa previous experience natin, nagkaroon din ng ilang aberya. No? During the time ni President Erap, nagpatupad din ng libreng patubig. Pero after several months, na-realize na hindi pala kaya. Kailangan talaga may parang iba-ibang category ng users. For example, na-discover natin, hindi naman mahihirap na magsasaka ng palay lang ang gumagamit ng ating irigasyon. Merong malalaking palaisdaan, meron ng malalaking banana plantations. Sa Negros, merong malalaking sugar plantations. So ang ating mungkahi, bagamat libre yung tubig sa principle na libre ang patubig, pero yung dinadaanan ng tubig, yung ating kanal, hindi yung libre yun. We have to maintain. So yung baka ang mungkahi namin, magkaroon ng shared responsibility, shared cost sa maintenance, lalo na doon sa malalaking gumagamit ng tubig. I-bracket kung sakali. Yes. Parang kung i-assess nyo po, sino ba dapat pagbayarin? Yes. So pwede pa rin naman na may malibre kung sakali. Lalong-lalo na Yung yung sa maliliit. palayan. Sa mga palayan. Na maliliit na magsasaka. Dahil yung promise ni President ng libreng patubig, ito ho'y binanggit niya nung pagbisita niya sa isang rice field. Oo. Pero kadalasan ngayon, kanal pa din ang ginagamit natin. Iba-iba na, mayroong kanal, meron na ng siphon, piping, meron tayong pump irrigation. So iba-ibang bawat area na pwedeng paggamitan ng different types ng irrigation ay ginagamit natin. Kasi marami po mga iba din komentaryo na parang hindi na maganda yung kanal or things like that. Tapos yung pagpapatayo ng mga dam, marami na ring mga issue dyan. Paano ba? Magpapatayo ba o hindi? Magdadagdag pa kasi sinasabi mo, sayang naman yung ulan sa atin. Pero wala naman tayong pangsalo na para magamit naman natin yung tubig natin na pangpatubig. Ito ho ba, nakita ninyo na problema talaga? Well, kami ni Cabinet Secretary Vasco, pareha kami ng pananaw na kung pwede nating iwasan yung big dam projects. Okay. Dahil meron na siyang environmental impact, meron siyang effect sa ating mga katutubo. Okay. No? Dahil most of these Yung paglalagay ng mga dams? Yes. Okay. Most of these areas nasa talagang malalayong lugar na. As much as possible kung pwedeng iwasan. Ano ho ang alternative doon? Meron tayo ngayon mga small irrigation systems at saka small catchments. Yung small dams na lang. Okay. Parang di baling damihan mo ng mga ganito, pero at least masusuportahan din nyo kahit maliliit lang. Yes. Basta marami. Yes. So yung mga malalaki, out of the picture yan. Ang pangalawa niyan, we have to maximize the use of our water resources to generate hydroelectric power. Yes. Dahil sa kakulangan din ng ating elektrisidad pa, pero mayaman tayo sa maraming water resources. Ang tendency kasi dati, mag-undertake tayo doon lang sa may commercial value. Yung at least 1 megawatt to 2 megawatts and up. Pero meron na mga bagong technology ngayon. Kahit nasa kanal lang, kayang mag-generate ng 5 kilowatt, 10 kilowatt Okay. na pwede mag-supply ng elektrisidad sa isang bahay o dalawang bahay ng mga
magsasaka, pwede ho nating ma-harness yun. So para sa community, Yes. magawa yung mga ganun. But of course, we have to start somewhere, no? Dahil ang nakikita natin dito, mukhang kagaya ng sinabi nyo, ang dinatnan ba ninyo, admittedly, magbulong niya? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama pa din po natin ating panauhin Administrator Peter Lavinia ng National Irrigation Administration. Kaupo lamang ho niya. At least nasa isang buwan mahigit ang kanyang bagong obligasyon ay ayusin itong NAIA. Sir, nakita niyo ba talaga na ang dinatnan ninyo talagang medyo problematic at magulong NIA? Well, nagkaroon ng mga ilang transition kasi ang NIA, papalit-palit ng administrators. Yes. Nagkaroon din ng change in policy. Parang nahinto for a while yung construction. Napakarami naming mahuhusay ng mga engineers, designers, na dahil sa pag-stop nung irrigation system, nalipat sa ibang mga ahensya. Napako ang salary level ng mga taga-NIA noong 2012 pa. Okay. Dahil isa siyang losing GOCC. So, bunga nito, nagkaroon talaga ng low moral ang ating mga empleyado. In fact, nung pagdating ko, ang maraming natuwa dahil isa sa mga unang hakbang ginawa ko ay kausapin agad ang employees union. Okay. Paano natin ma-pep up ang ating mga empleyado na harapin itong mga bagong hamon. Nakakatuwa naman at very supportive. Maganda naman response. Maganda ang response. In fact, nakausap ko rin ng mga senior managers ng NIA. Nagulat sila dahil many times, puro engineers ang na-appoint as head ng NIA. Ngayon, parang tingin nila sa akin, malapit sa presidente. Yun ang kanilang tingin. Totoo naman, di ba? Na pwede daw idaing nga sa Pangulo ang mga nagiging problema sa NIA. Pero ang na-appreciate ko na pagtanggap sa akin ay yung sinasabi nilang may bagong kaisipan. Okay. Na merong pagbabago na parang itahasin ang bagong direksyon ng NIA. Pero meron na ba kayong inilapit sa presidente tungkol or meron na ba kayong initial report? Mr. President, mukhang yung napuntahan ko talagang napaka-problematic at anong ngininginin yung unang maaaring pwedeng gawin ng presidente para maumpisahan itong pagbabago na to? Wala pa naman, kuya. Wala pa. Pero naipabot ko na yung 4 na focus na yun ng NIA. Una nga, ipatupad yung free irrigation system natin. So that's one among the 4 Yes, biggest plans that you have. Pero malaki ang challenge dito dahil natutuwa ang mga magsasaka on one hand dahil libre na ang patubig. Yes. Pero yung ating irrigator associations, yung mga asosasyon ng farmers ay nalulungkot. Dahil part ng ating nakokolekta sa irrigation Napupunta sa service fees, pupunta sa kanila as incentives. Okay. Sila ang katuwang ng NIA sa ating maintenance. So paano yun? Walang kapalit, walang subsidy? Hinahanapan natin ng paraan, ma-divide yung ating nakuhang 2 billion na merong parte doon sa Irrigator Association. Ay bibigay po sa kanila? Yes. For the maintenance ng ating mga kanal. So that is in exchange doon sa mawawala sa kanila? Yes. Okay. But in addition, hinahamon natin sila na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kanilang hanay, humanap sila ng ibang sources of income. Sabi namin, pwede naman siguro monthly dues or membership dues ninyo. No? At the same time, pumasok kayo sa entrepreneurship. Magnegosyo kayo para may sariling income ang ating mga asosasyon. Ang pangalawa nating gagawin, itong ibalik ang maraming irrigation projects. Ngayon ho ba totally nakastop ang mga irrigation projects? Hindi naman, pero parang 50-50%. 50% ang ating pagbabalik ng mga nasira, Okay. no? To make it operable again, rehabilitation, repair. At the same time, parang kalahati ang portion. May mga bago? Yes, bagong mga areas. Pero nakakalungkot kasi
up to this time, we have only covered 57% ng lahat ng mga irrigable land sa buong bansa. So you're saying that includes na po yung inyong inire-rehabilitate and kasama na din doon yung mga bago. Yes. Gaano karami ho ba yung kalaki yung ating inire-rehab ngayon na for the meantime ay hindi nagagamit talaga? Well, malaki rin itong portion na ito. Umaabot din ng mga 50 to 60,000 hectares. So gaano karaming magsasaka ang apektado doon? Almost 1-to-1. No? Gano'n din karami. Mga 50,000 farmers din. Paano po nila ginagawa ngayon yung pagtubig sa kanilang mga sakahan kung hindi operable yung atin ngayong mga irrigation system? Well, nagre-rely ho tayo sa ulan. Oo. Pangalawa, meron tayong tinatawag na shallow tube well. Parang deep well. Oo, deep well. No? Oo. Meron din ini-introduce ngayon si Agriculture Secretary Manny Piñol doon naman sa solar-powered irrigation. Ito'y effective sa mga 5 to 10, maybe up to 100 hectares only. Yung ating underhook kasi sa NIA, yung talagang malawakan na over 1,000 hectares. So lahat po ng mga technology ay ginagamit natin para lang matulungan ang ating magsasaka. Ano po timeline ninyo to start again the projects para magtuloy-tuloy na yung pag-rehabilitate noong mga sira at paglalagay ng mga bagong irigasyon? Naka-timeline na po ba kayo? Yes, tuloy-tuloy yan. Pero malaki ang ating focus sa additional irrigation projects dahil nga sa nang naging Pangulo si President Duterte, marami ang expression of interest to help us. Yes. From China, from Japan, from South Korea, yung mga multilateral agencies katulad ng Asian Development Bank, World Bank, UNDP. Maraming gustong tumulong, no? Ganun din ang ating mga members of Congress. Nakakatuwa dahil very interested sila tulungan ang NIA ngayon na maka-undertake pa ng maraming projects. Ang target natin sa kabuuan, maabot sa term ni President Duterte, ay ma-reach natin ang 70% ng ating mga flatlands na ma-irrigate pa. Ang isang kailangang nagtutulak din sa ating kuya ay lumalakas ang urbanization. Kinakain yung ating mga palayan, lalo na dito sa Regions 3 Yes. and 4, no? Meron din sa Region 11 sa Davao at iba pang regions na napakabilis ng urbanization na convert ang ating mga rice fields no, into other uses. Yes. So that's the second. What's the third? The third is we have to harness these water resources for hydroelectric power. Okay. Dahil dito rin magkakaroon ng income ang NIA. Panghalili doon sa nawala nating ISF. Marami tayong mga na-identify na almost 300 sites na mga irrigation systems natin na pwedeng pagkunan ng electricity. So yan. Ang pang-apat, itong focus natin sa pag-review ng buong institusyon ng NIA, kung saan ba tayo talaga patungo, no? Dahil parang ping-pong daw NIA noon. Parang galing tayo sa Public Works, yes. nalipat sa Agriculture, nalipat sa Office of the President. May mungkahi si Secretary Piñol na ibalik sa Department of Agriculture. May mungkahi din na tanggalin na lang. May I-abolish na mungkahi lang. rin i-abolish, no? Tanggalin. Pinapag-aralan natin itong lahat. Bunga rin na meron tayong constitutional change process. Okay. Tinutulak na ating Pangulo yung isang federal system. What will happen kung napunta tayo sa federal system? What will happen to NIA? Well, most of the functions ng national government will now be devolved. De-decentralize natin sa mga regional states. Dahil iila na lang ang government function na may iwan sa national government. Ang NIA, most likely, mapupunta sa ating regions or states. So wala na siyang national, hindi na siya national irrigation. Malamang kung meron mang maiwan, coordinating functions na lang. No? Hindi na talaga yung pag-undertake ng maraming projects pa at operations and maintenance of our systems. Kung sa ganun,
malaki ang mapupuntang pondo doon sa mga regions and states. No, but if that happens, kagaya ho nun, ito ngayon, pinag-aawayan pa rin yung lugar, halimbawa sa Angat. Ang una sinisilbihan ninyo, amin to sa Angat. Nung una sinisilbihan nyo, Metro Manila. Dapat dito yan sa amin sa Bulacan. Parang may mga, di lalong magkakatulakan ng ganun, sir. Well, kailangan nga pag-aralan ano yung gamit ng ating tubig. No, saan ba talaga? Kasi lahat importante, pero Correct. Oh. in the case of our irrigation systems na tatlo ang gumagamit. No? Una, merong gumagamit for our drinking, Yes. no? Household consumption. Merong gumagamit ng irigasyon Yes. at gumagamit ng para sa hydroelectric Electricity. power. Ang idea ko naman is balansehin natin. May mga irrigation systems tayo purely for farm use. Yes. Merong farm plus hydroelectric power. Okay. At meron naman ginagamit sa tatlo. So kailangan talaga ang pag-aralan yung pagbalanse. Lahat importante. That's correct. Pero ngayon ho, ano ngayon ang situation ninyo? Kagaya dyan sa sistema nga ng hindi natin pinagtatalunan yun eh. Ano ba? Sino ba dapat na i-prioritize natin dito? Kagaya sa Angat, anong issue ngayon ho ang tinitignan ninyo dyan? Unang dapat i-resolve. Talaga sa Angat, dahil isang major source ng water din siya for Metro Yes. Manila, na-balance natin yan. Pero priority, siyempre sa NIA, point of view, yung ating irigasyon para sa palayan. Yun ho bang kagaya ng LLDA, meron ba kayong mga koordinasyon ngayon dyan sa mga ganyan para dun sa pagpapalakas din ng ating irrigation? Yes, meron tayong convergence, tinatawag, with other agencies. Meron tayong close coordination with other agencies. Itong sa Laguna Lake, ang isa nakakatuwa dyan, dahil yung mga irrigation systems natin sa Cavite, Laguna, dating back from the Spanish times. Yes. No? And dahil sa urbanization nga, hindi na masyado nagagamit ito sa irigasyon para sa palayan. So meron tayong mga systems dyan na pwede nang gamitin para sa patubig, para sa bahay, household use. No? So ito identification muna ng lahat ng mga saan ba gagamitin at kung anong priority para dito, and then we move on. But yung plano na pagpapalibre doon sa mga patubig, kasi for all I know, meron ho tayong mga magsasakang dati, may mga utang. Ano ba yun? Meron bang condonation na dito o parang hindi, utang dapat bayaran? Paano ho ba yun? Well, ang posisyon ng NIA as of today, obligasyon yan na dapat bayaran. No? Iba naman yung usapin ng capacity to pay or willingness to pay. Ang gusto namin iparating sa ating mga magsasaka o gumagamit ng ating irigasyon, i-accept nila yung kanilang responsibility and obligation. Now, ibang usapin yung kailangan bayaran ba o hindi. Ang total yata amount na back accounts pwedeng makolekta ng NIA is 13 billion. 13 billion. Yes. Ito sa kabuuan ng mga may utang sa patubig Yes. ng mga magsasaka natin all over the country na yan. 13 billion. So ano ho ang scheme na gagamitin po ninyo para singilin yun? Or magkakaroon ba kayo ng ano muna, sige, bawasan natin? Meron ho bang ganon? May mga panukala na sa Kongreso. Yes. Yung nabanggit mo nga, baka condonation Okay. o writing off all these obligations. Pero hinintay ho natin yan. Para ma-waive na. Yes. Sakali. Habang wala pa yan, ang gusto lang namin iparating, shared responsibility natin yung maintenance ng Okay. ating irrigation system. So parang kahit yun muna. Yes. Kahit wag muna kayong magbayad kung sakali, but kung may bayad na, magbayad kayo. Pero kung sakali, ang gusto nyo mangyari, yung onwards, which is yung shared responsibility for the maintenance. Yes. Paano i-determine yun? Alin ang pasasagutin namin sa maintenance na to? Well, mahalaga kasi pag pinabayaan ng ating irrigator associations, yung ating maintenance ng mga canals, for Yes. instance, pag ito'y nasira, sila rin ang kawawa. Maapektuhan, correct. At maapektuhan ang ating rice production. No? So, pinapaalam natin sa kanila na hahanap tayo ng paraan how we can share the responsibility at the same time, kahit na ang cost ng maintenance ay manggagaling sa NIA o doon sa gustong mag-contribute, pero yung responsibility na tulungan
ang NIA sa maintenance ay nasa irrigator associations natin at mga magsasaka. But how are you going to get that commitment? Dito through our irrigator associations. So meron po kayong memorandum of understanding sa kanilang bago o yung magre-rely lang kayo doon sa dinatnanan ninyo? Meron tayong mga contracts kasi ngayon, existing contracts. Yun ang babaguhin natin. Okay. Kahit na wala na yung financial terms doon sa contract, pero yung shared responsibility of maintenance dapat ma-retain. So kailangan po i-reconstruct yung ating mga kontrata na yun with them, focusing on the maintenance. Part po yan ng pagbabago na gagawin natin dahil nga sa bagong free irrigation regime, babaguhin lahat natin ng mga kontrata, ng mga policies na ilalabas natin. Incidentally, nagkakaroon ngayon ng National Planning Conference ang NIA. Pangatlong araw na ilalabas namin lahat ng guidelines after this conference. Well, marami hong mga usapin kasi kung minsan na dahilan kung bakit ang isang ahensya ay nababangkarote o nagkukulang ng pera, nagkukulang ng pondo o hindi nagagawa yung dapat na magawa. At ito isa sa kampanya ng inyong administrasyon, itong paglaban sa korupsyon. Nakita nyo na ho ba kung sino yung mga makakapalang mukha dyan? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosong. Kasama natin Administrator Peter Lavinia ng National Irrigation Administration na nasa ilalim ng Office of the President. Nanggaling ho doon sa ilalim ng Department of Agriculture na dating ang pinanggalingan naman ay Public Works. Department of Public Works. Na hindi nila alam kung saan ba sila talaga mapupunta. But just the same, naka-maintain pa rin ho. Ito nasa ilalim pa rin ng Office of the President at kasalukuyan nga inaayos ang lahat ng mga problema dito. But one of the problems na nakikita po dito palagi, yung pagkakaroon ng mga sindikato, pagkakaroon ng mga corrupt na officials, yung mga makakapalang muka na talagang ang iniisip yung puro pang sarili lang nila. And yan ho ay, kumbaga, it's an open secret. Kahit sa kapihan, kung saan-saan kami nakaupo, dami, gusto mo ng dun. Kayo ho ba'y na-trace na ninyo yung mga pinanggagaling at makakapalang mukha dyan sa NIA? Well, very prominent na order ng President, no? Ayusin ang mga ahensya ng gobyerno kasama ang NIA. Yes. Instructions din ni Cabinet Secretary Ivasco talaga ayusin. Lalong-lalo na yung process ng bidding, no? Pag-award ng mga project, pagsusupervise, monitor nito. In fact, meron kaming nilalabas na listing ng mga contractors. Blacklist, whitelist. No? Pero mukhang may monopolya daw ho yata ng mga kontratista dyan sa NIA. Nasilip nyo na ho ba yan? Well, nakita ko nga, napansin ko na parang iilang mga big contractors lang ang nakakasali, no? At nananalo sa mga projects sa NIA. Yes. Napag-alaman ko, talagang very limited ang sumasali. Kaya nga policy natin ngayon, talaga open bidding. So ngayon, parang nakita nyo din ba na may rigging dyan sa bidding na nangyayari sa NIA? Well, ang presumption of regularity ang tingin ko, no? Sa ating mga empleyado, members ng BAC. Pero kung may mga complaints, ito yung ina-action na naman natin. Marami kaming naririnig. But alam niyo yung complaints kung minsan pagka ang inintay natin yung magko-complain, una nila sinusuhulan yung mga magko-complain. So parang patahimikin mo muna yung magrereklamo o para pagtahimik na yung magrereklamo. O sino, wala nagrereklamo ikaw naman, administrator, walang nagrereklamo. Di pukwit-kwit na lang tayo. Ganun mangyayari doon, sir. Well, totoo yan. In fact, kahapon, kausap ko ang Resident Commission on Audit sa NIA dahil napansin ko nga ang daming notices of suspension and disallowances. Ito yung dahil sa mga maling proseso na hindi nasunod. No? So, nasilip ng COA? Nasilip ito ng COA at may regular report ang COA at pinag-alam ko na sa ating mga senior managers na dapat kung ano ang recommendations talaga ng COA ay ating sundin. So ito po ngayong inyong pagpasok ng mga contractor na ini-open ba ninyo ito ng hindi parang
Ilang contractor ho ba ngayon kanyo? Nakikita lang ninyo dyan. Parang sila-sila lang. Oo, parang pabalik-balik, no? Ang hirap niyan, kung isang contractor inanalo na sa isang bid Yes. project, a-attend na naman siya sa bidding for the next. Yung kanyang equipment, kung siya ulit ang nanalo, actually madidivide sa dalawa. Correct. No? So, pero sa pagbidding, sinabi niya marami siya equipment. Pero actually committed na yung iba sa ibang project. So yun yung pinag-aaralan namin na dapat i-open talaga sa maraming contractors pa ang mga project ng NIA. Gaano naman ho katibay ang dibdib ninyo? Dahil alam nyo kung minsan ang nagiging problema dyan, kayo babakbakin dyan. Dahil yung mga contractor maraming mga gago dyan Yung parang, ayaw mo kami bukas makalawa, ikaw Pete Lavinia, ikaw ang sisipain namin dyan. Yung mga tipong gano'n, sila yung nag-ahari-harian. Medyo determinado naman kayo. At sa bagay, you have the trust of the president. But I mean, kaya ba ng puso nyo? Hindi ba nakadikit lang ng kanin yan? Hindi naman. In fact, nakakatuwa nga, nung unang nabalita na ako magiging administrator ng NIA, ang isa sa mga unang tumawag kaibigan kong pulis. Sabi niya, "Sir, kailangan mo ba ng bodyguard?" Hindi naman si balitaan na si General Susito. Marami daw nangyayaring patayan sa mga projects sa NIA. Ito'y totoo naman talaga nangyari sa ilang mga projects, no? So hindi ka naman tinatakot nun? Hindi naman. Pero meron na bang mga ganon? Mga threat? Wala naman. In fact, nakakatuwa nga dahil parang ang pagtanggap sa akin ay talagang wholehearted yung mga tao na naghahangad din ng pagbabago sa tingin ko. No? Wala naman tayong kinakatakutan labas sa Panginoon. No? Of course, the President will be there to support us. The current members of the board ng NIA led by Secretary Ivasco is very supportive. Wala naman tayong kinakatakutan. Kung meron mga threats na ganyan, kaya naman natin kausapin kahit sino. Kasi ano daw ho dyan kung minsan merong mga ganon pagka ang sinasalubong sa'yo may pakitang giliw, kaiingat ka at baka kaaway na lihim. May mga ganon. So meron ho bang mga attempt na magpasok sa inyo ng ganito, magpasok? Kasi ganyan, umpisa pa lang pagka, si Lavinia pupunta dyan. Dikita mo na. Kausapin mo na. Sabi, pangakuha yung mga ganon. Wala pa naman ho. Well, marami. Dahil nga, naging politician ako. Yes. Very open yung ating policy. Ang dami naman pumupunta. At isa lang naman na aking sinasabi sa mga contractors at yung mga lumalapit. So may mga contractor na? Yes, marami na. No? Sinasabi ko naman, very simple. You have to be qualified. Okay. And you have to participate. Hindi naman pwedeng yung kwento-kwento na itong project ay nabigay na kay ganitong contractor. Yes. Sabi ko, wag ho kayong maniniwala sa mga kwento. Paano natin may bibigay kung hindi sila sumali in the first place? Di ba? Pero marami dyan, gumagamit ng ating pangalan. Yes. Ginagamit ang pangalan ng NIA. Nagpa-promise na meron daw sure na kontrata mabibigay sa kanino, ganito, ganyan. Kaya yan ho lahat kasinungalingan. Kailangan qualified kayo. Pangalawa, kailangan sumali kayo sa bidding. Pag-aralan nyo ang project para yung bid ninyo ay talagang mananalo. Are you going to start from zero ulit? Kasi may dinatnan na ho kayo mga contractor di ba? May dinatnan kayo na na-awardan na. Ano ho yun? Iko-continue ba ninyo yun? I-honor ba ninyo yung pagkaka-award sa kanila in the past? Kasi kung halimbawa mayroong mga issue ng gano'n na duda kayo doon sa nangyari doon sa bidding, or reset muna tayo, balik tayo sa umpisa dahil baka puro mga loko-loko tong mga nanalo na to. Well, ang unang order sa akin ni Secretary Vasco is to review all the Contracts. project bids and contracts. Kaya yan yung isa sa mga pinakaunang ating instruction sa NIA. Undergoing ho yan ngayon, na-review natin. So in case na ma-review po ninyo ito, pwede kayo bigay ng order na magkaroon ulit ng bidding. Depende sa kung I-rescind yung contract. Yes, Ganon. depende sa resulta ng ating pag-aaral. So ngayon ho ba, maraming projects ngayon na up for bid? Open ba ang bidding ninyo ngayon? Marami dahil sa una, delay yung release ng funds noong 2016. Oh yes, okay. Ang sum of our funds were released only August, September of last year. So dahil diyan, na-delay yung mga bidding. So it has not been awarded yet? Yes. So yun ho mga dinatnan yung contractor,
hindi nyo muna pasasalihin doon sa bagong bidding o sasali nyo na naman ulit? Kasi kung mga timawa ho yung ibang mga contractor na parang meron na silang Sunday, sali pa rin ako dyan. Ano dahil yun? sa open bidding naman tayo, Oo. nakapublish, Sali pa din nakapublish din yan sa internet. So, open naman kahit sino. Pero siyempre, magdidepend sa evaluation ng ating Back. back. But what is your hand? Pagdating ho sa bidding, kasi kung minsan ganyan yung kaya nililigawan yung mga administrador, kaya nililigawan dahil meron kayong kumpas na pwedeng papanalunin mo yung o medyo naman yan. Alam niyo naman, kasi sanay din ho ako sa bidding kaya alam ko din yung sistema noong mga may tinutulak ng mga kontraktor Pagkatapos bukas makalawa, hocus-pocus lang inilagay sa'yo. Ito ho lowest bidder paano ho, meron ba kayong dyan, say? Doon sa unang araw ng ating planning at pangalawang araw, nagkaroon tayo ng parang assessment. Ano yung mga problema? Isa sa mga malakas na problema yan, yung parang political intervention sa planning ng saang maglalagay ng irigasyon, Okay. anong project ang dapat gawin, plus yun sa mga bidding. May maraming kwento about these things na tiniterm lang largely as political intervention. Okay. Sinabi ko nga sa sa NIA, ang administrator wala hong hand sa BAC. BAC is a purely independent body. Wala kaming influence sa kanila until they are through with their process of evaluating kung sinong mananalo. So kung halimbawa na-evaluate ng BAC, kasi baka naman sila ho yung involved dun sa mga kalokohan dahil hindi nyo masasabi, di ba? Dahil syempre sila yung mga nililigawan, hindi wala na kayong magagawa. Kung halimbawa nakita ninyo na, teka muna, parang di ata maganda yung ginawa nitong BAC na to. Paano ho ang inyong, meron ba kayong power to overrule? Well, stringent naman yung process sa evaluation. Kasama ng members ng BAC sa NIA ay yung ating representatives from the civil society, ng mga NGOs, at saka COA. In fact, mungkahay ko sa NIA, i-open up pa ang more representatives na observers, observers from the civil society, para talagang merong balance between our own personnel at saka yung galing sa labas, na mabawasan yung kaduda-duda na mga nangyayari sa loob ng ating bidding process. Ano po ngayon ang pinaprioritize ninyo na matapos among the projects? Kasi yung maaring masabing crucial in terms nung pag-put in place nung gusto nyo magawa kagad. Well, inuuna natin ngayon dahil malaking tulong yung foreign funded or foreign assisted. Okay. Dahil nga sa kailangan ma-implement agad ito, nakakahiya naman na ang ating mga gustong tumulong. Bibigyan ka na nga. Ibigay na nga, problema pa tayo. Katulad, for example, itong sa Iloilo nga, Halaur, this will be one of the biggest irrigation projects. Tinatapos rin natin ngayon yung ating feasibility studies sa unang 6 na projects na naipresenta ni President sa China visit. Tapos na yung 2 sa 6 na feasibility studies ngayon. Hinihintay na nga ng Chinese embassy dahil gusto na nilang hanapan ng pondo. Okay. Yung 4 pa. So, Halaur to, yung Halaur. Hindi, ito yung Halaur sa Korea yon. Okay. Ito may pending case kasi hindi kami makagalaw. Pero yung feasibility studies ng sa China, tinatapos natin. Alright. Malalaki yung 2. Saan po yung sa China? Panay irrigation system natin will reach about 18 billion. That will be one of the biggest projects natin. Na foreign funded? Yes. Ang pangalawa, itong sa Ilocos Sur, Norte at Abra. Aabot ito ng about 15 billion. No? And we're expecting to start this itong 2017? Tinatapos natin yung FS by at least by June, no? At hinihintay na nga ng Chinese embassy maponduhan. Hopefully by 2018 maumpisahan natin. Ano ang completion nun? Kung ma-start siya ng 2018, maumpisahan yung project. Anong at timeline ho nun? Medyo may mga projects tayo umaabot ng 3 to 5 years. Parang just in time lang ng ano. Dahil may ang mga isang problema natin sa NIA, yung right of way sa ating mga kanal. Katulad din sa mga highways o sa train, yung right of way ng ating saan dadaan yung kanal natin. Babayaran mo pa yung Babayaran at kakausapin pa yung mga may-ari.
Ngayon ho, ano ang tinitignan ninyo na pinakamalaking problema na inyong babakahin dito sa NIA? Itong halaur ngayon sa Iloilo dahil may pending case. Ang pangalawa, itong sa Tarlac. May malaki tayong project dyan, Balog-Balog. That's 6 billion. Matagal na project na yan sa Tarlac. Dating back to the 1960s yata. Dumaan na nga ang dalawang Aquino presidents. Hindi pa matapos-tapos. No? So hopefully, umpisahan din natin yan at matapos. May dala ho ba kayong mga tao ninyo sa NIA? O lahat lang nung dinatnan ninyo, yun lang ho yung kumbaga parang, dito pagdating ko, ako lang mag-isa. Well, so far may dala ako personal staff lang. Wala pa akong dinalang technical staff. Meron ako mga staff sa Office of the President dati na nag-aalangan sila na mapatuloy ang kanilang serbisyo doon. So gusto rin lumipat sa NIA. Hinahanapan pa ho namin ng paraan. Pero definitely, I will only be bringing very limited personnel. Dahil meron na ngang more than 6,000, kuya, ang personnel ng NIA. All over the country ito. Ano yun? Wala kayong balak magbawas doon? Well, nagkaroon na ng downsizing ang NIA dati. Pero dahil sa umaangat ang budget ng NIA, kailangan magdagdag rin ng personnel. Kaya nire-review natin itong lahat. Ang hinahanap natin sa NIA ngayon ay young blood, mga engineers. Dahil nawala na nga yung ating mga corrupt engineers, nalipat na sa DPWH. Yes. And other agencies. So, paano ho yung mga kaedad ni Jerry Pangulan tatanggalin na? Ang kailangan natin, mga consultant advisory level, doon sa mga technical experts. For example, papasukin natin ang more hydroelectric power. So, we will need expert on these things. Kailangan din natin ng engineers, yung mga may experience talaga, lalong-lalo na sa how to sustain ang ating mga irrigation systems na after construction kasi nawawalan na ng maintenance. No? So naka-open po ito for application, sir? Yes. Meron po ba kayong nag-postings ngayon sa inyong website na kung ano yung mga job vacancies? Yes, particularly doon sa mga plantilla positions natin na naka-post naman yan sa ating website. Anong pupuntahan nilang website to see all of the openings? Sa NIADIA .gov.ph. Meron ho ba kayong ginagawang assessment ngayon with regard to the present employees? Kasi syempre kailangan i-assess ninyo sila. At may plano ba kayo ng tanggalan at month ng medyo yung mga hindi magko-qualify sa assessment natin, tanggalin natin? Well, ongoing ho yung process ng ating employee evaluation. Pero dito sa kabuuan, ang tinitingnan pa natin sa human resource development natin ay ano yung mga kakulangang capacity at saka yung pagbabago ng mga pag-iisip. No? Paradigm shift. Yes. Kailangan ng bagong kaisipan, bagong methods of work. No? Doon sa capacity building, at talagang pinakamalaking problema natin ay doon sa pagsusulat ng ating mga feasibility study at paggagawa ng mga detailed engineering cost estimates. Well, since you have said that there is a political intervention, yun ang nagiging one of the problems. Meron na ho bang mga politikong tumawag sa inyo to intervene or to at least insist on something para sa NIA? Well, hindi naman siguro to intervene. Marami na akong nakausap ng mga members of Congress, ang mga local government officials. Ang dine-develop namin is partnership. Yun din ang mentality na pinapaabot natin sa NIA ngayon. Na partners natin ng ating farmers, partners natin ng irrigator associations, ang ating local governments, ang ating members of Congress. Lalong-lalo na ngayon, pumapasok tayo sa period na hihingi every year ng subsidy. Kailangan every year ng budget call, i-prepare na natin lahat ng kailangan natin para hingiin sa Congress. So every year yun? Yes. Hindi ba kayo makompromiso nun? Kasi alam naman yung mga kongresista, minsan marami ding mga buhaya dyan eh. Yung mga parang, kailangan pa, paano kami? Hingi ka sa amin. Maglalabi ka ngayon, di ba? Parang, compromise tayo. Sige, ano muna. Pero Pete, gawin mo muna yung doon. Ganyan na eh. Well,
bantad naman tayo dyan dahil marami matitino sa Congress, pero marami rin walang yata talaga dyan. Well, ang mungkahi natin sa ating field personnel, every time merong suggestions for any irrigation projects, konsultahin agad ang mga members of Congress. Okay. Kasi karamihang mga suggestions na o request ng irrigation systems nanggagaling sa mga magsasaka. Okay. So, pagdating sa NIA offices, ang mungkahi namin, ikonsulta agad o ipag-alam sa ating local government, sa ating members of Congress, para pagdating sa central office, pag-prepare ng budget ngayon, masama na natin yung listing. Kapag gawa na ba kayo ng listing niyo, sino ba talaga ang mga kakampi nyo dito sa Kongreso? At sino naman yung mga nakikisakay lang? Marami mga ganyan. O sino nakaupo, sasakay sila. But so far, maganda ang ating relasyon sa Congress dahil kaibigan natin, Speaker Bebot Alvarez. In fact, pinadala niya agad si dating Agriculture Secretary and now Congressman from Bohol, si Arthur Yap, Okay. na at one time nag-head din ng NIA. Yes. Pinag-aralan agad niya yung sitwasyon ng NIA noong last December. Pabalik siya ngayon January para pag-aralan ulit ang magiging resulta nitong national planning. Dahil meron siyang bagong bill na sinusulat. Paano nga, saan patungo dapat ang NIA. So itong bill po na to is doon na sa gearing towards doon na sa ating federalism issue or Partly. Pero okay. yung kanya pang iniisip is how to recapitalize NIA, for instance. Paano i-deal yung back accounts. Okay. So while waiting for Yes. So sinusulat niya itong bagong bill niya. So nakakatuwa dahil parang full support ng Congress ngayon. and you have given your inputs as well. Yes. Very open ang policy natin sa NIA. In fact, na-approve na natin yung bagong manual, FOI manual ng NIA. Ito ay na-aprubahan ng board ng NIA noong December 12 board meeting namin. Very open, transparent. So meron na ding freedom of information na sarili ang NIA ngayon. Yes, meron na tayong bagong manual doon. Kung sino man ang gustong kumuha ng data Okay. o information sa NIA, open ho ang ating opisina. Alright, ano ho ang pag-asang pwede natin ibigay ngayon sa ating mga magsasaka na pwede nyo sabihin sa kanila now that you are already part of the National Irrigation Administration bilang administrador at ano ang maaaring asahan pa nila sa inyong pamamahala? Well, unang-una, maraming salamat sa ating mga magsasaka, Irrigator Association partners ho ng NIA. Ipapatupad na ho natin yung libreng patubig na promise ng ating Pangulong Duterte. Pero gusto ko namin ipaabot sa inyo na may shared responsibility pa rin ho tayo sa ating maintenance ng ating mga facilities, irrigation canals. Dahil alam nyo naman, pag ito'y nasira, unang-una kayo ang mapipirwisyo. Pangalawa, maapektuhan ho ang ating rice self-sufficiency program ng Pangulong Duterte. So ituloy ho natin ang ating magandang pagsasamahan in spite of the fact na wala nang irrigation service fees. Hahanapan ho natin ng ibang halili na mapalitan ang inyong kinikita sa irrigator associations. Well, we wish you good luck, sir, and our prayers kasama ho ninyo. Ibig namin na maging successful kayo dito po sa inyong pinamumunuan ngayon, and anything that the station could be of help, ariin nyo hong sa inyo itong himpil. Maraming salamat po. Maraming salamat. National Irrigation Administration Head Peter Lavinia dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rogo.